Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasunod ng viral na insidente sa C5 Road sa Pasig City, agad na umaksyon ang National Capital Region Police Office laban sa isang tauhan ng Quezon City Police District na sangkot sa vehicular incident. Iginiit ng NCRPO na walang sinuman sa hanay ng PNP ang higit sa batas at tiniyak ang patas at masusing investigasyon sa kaso. Narito ang detalye ng balita mula kay Patrolman Don Brosas. Ipinahayag ng National Capital Region Police Office ang kanilang matibay na paninindigan na walang sinuman sa hanay ng PNP ang higit sa batas. Kasunod ng agarang pagka-aresto sa isang tauhan ng Quezon City Police District na sangkot sa isang viral na vehicular incident sa C5 Road, Pasig City. Ang naarestong personnel ay isang police staff sergeant ng District Mobile Force Battalion ng QCPD at kasalukuyang nasa kustudiya at sumasailalim sa kaukulang investigasyong kriminal at administratibo. Batay sa paunang ulat, isang insidente ang kinasasangkutan ng motorsiklo na minamaneho ng nasabing pulis at isang civilian rider na nagresulta sa pagkasugat ng biktima at pinsala sa kanyang sasakyan. Agad umanong umalis sa lugar ang pulis matapos ang insidente. Kaagad namang nagsagawa ng follow-up operation ng QCPD na nagresulta sa mabilis na pagkakaaresto sa naturang personnel. Tiniyak naman ng NCRPO ang patas, masusi at transparent na investigasyon sa insidente, alinsunod sa umiiral na patakaran ng PNP habang mahigpit na ipinatutupad ang due process para sa lahat ng sangkot. Binigyang diin din ng NCRPO na nananatili ang kanilang prinsipyo na ang uniforme ay simbolo ng serbisyo at pananagutan at sino mang lalabag sa batas ay mananagot anuman ang katungkulan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, nagsagawa ng Oplan Sita ang Police Station 7 sa General Santos City upang paigtingin ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Ang report ay mula kay Patrolwoman Resalie Umalay. Nagsagawa ng Oplan Sita ang mga tauhan ng Police Station 7 sa Barangay Fatima, General Santos City mula alas 12 ng haping gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Mayo 13 taong kasalukuyan bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa kaugnay ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 7
sa ilalim ng supervision ni Police Major Jack Husaka Amutalib, Station Commander, upang mahigpit na maipatupad ang mga umiiral na ordinansa at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Sa isinagawang operasyon, nakapagtala ang Police Station 7 ng 2 individual na lumabag sa ordinansa laban sa pagiging half-naked sa pampublikong lugar, 3 individual na nahuling naninigarilyo sa pampublikong lugar, at 3 violators ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patroluman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Pinasinayaan ng Baguio City Police Office ang bagong modernang custodial facility sa Aurora Hill bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at pagpapabuti ng pasilidad para sa mas maayos na pangangalaga sa mga persons under police custody. Ito ang balitang aking tinutukan. Pinayaan ang bagong Strengthened Custodial Security Project ng Police Station 6 ng Baguio City Police Office sa Aurora Hill, Baguio City. Ito ay 12 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Ledon Monte, ang Deputy Regional Director for Operations ng PROCAR, kasama ang pamunuan ng Baguio City Police Office ang pagbubukas ng nasabing pasilidad. Tampok sa proyekto ang mga modernong pagbabago, gaya ng structural reinforcement para sa mas matibay na mga selda, pagpapalakas ng CCTV monitoring system para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga detainees at kaligtasan ng otoridad. Ipinamalas din ng PNP ang kanilang Serve with the Heart sa pamamagitan ng programang Panagaywan ET Kailian 2.0 kung saan namahagi ng 2 wheelchairs para sa mga stroke patients at namigay din ng 10 portable nebulizers. Ayon kay Police Colonel Monte, ang inisyatibong ito ay patunay na ang modernisasyon ng pulisya ay hindi lamang para sa pagpapatupad ng batas, kundi para sa kapakanan at seguridad ng buong komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Agad na rumisponde ang Albay Maritime Police upang mailigtas at mahihatid sa ospital ang isang lalaking nagtamo ng sugat dahil sa pananaga mula sa isla ng Rapu-Rapu, Albay patungong lungsod para sa agarang medikal na atensyon. Magbabalita dyan si Patroluman Jessa Carrera. Isang lalaki na mabilis na tinulungan ng ating mga otoridad matapos itong magtamo ng sugat sa isang insidente sa Rapu-Rapu. Para sa detalye, narito ang ating ulat. Bandang alas 8:20 ng gabi nitong Mayo 10, nakatanggap ng koordinasyon ang Albay Maritime Police Station mula sa Philippine Coast Guard Tabaco Substation. Ito ay kaugnay sa isang insidenteng kanasangkutan ng isang biktima na kinilalang si alias Jan, may edad na 45, residente ng Barangay Bilbao, Rapu-Rapu, Albay. Ayon sa ulat, nagtamo ang biktima ng sugat sa kanyang kaliwang braso dahil sa pagkakataga. Dahil sa layo ng lugar, isinakay ang biktima sa isang maliit na bangka patungo sa San Roque Fishport upang masiguro ang mabilis na medikal na atensyon. Sa direktiba ni Police Captain Melesio E. Huelva III, Station Chief ng Albay Marpsta, agad na rumisponde ang kanyang mga tauhan upang magbigay ng asistensya. Tiniyak ng grupo ang ligtas na paglilipat sa biktima patungo sa kaukulang pasilidad na medikal. Ang tagumpay na operasyong ito ay bunga ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng Albay Maritime Police Station, Philippine Coast Guard at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tuloy ang paalala ng inyong Maritime Police na manatiling mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam ang anumang insidente sa inyong nasasakupan para sa mabilis na aksyon. Mula dito sa Albay Maritime Police Station, Regional Maritime Unit 5, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jessa R. Carrera, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Carrera. Nasabat ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo mula sa 2 individual matapos
ang isinagawang hot pursuit operation ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 12. Nakibalita dyan si Patrolman Macmillan Palanggoy. Matagumpay na mahuli ang dalawang suspect sa ginawang hot pursuit ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 12 sa pangunguna ni Police Major Leo R. Aquino, Deputy RMU 12 sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Irvin Glenn New Provido, Regional Chief RMU 12 sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs Region 12. Umaga ng Mayo 8 taong kasalukuyan, sakay ng Black Nissan Navara at White Nissan Livina sa Barangay Lumuyon, Colombio, Sultan, Kudarat. Base sa report, ang dalawang suspects ay may sakay na 750 na pakete ng Berlin cigarettes na may halagang 562,500 pesos, batay sa halaga ng pagtataya ng Bureau of Customs. Ang mga nasabing suspects ay nahaharap sa mga paglabag sa RA 8424 o National Internal Revenue Code of 1997, RA 10863 o Customs Modernization Tariff Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law. Sa investigasyon, napag-alamang nagmula sa Zamboanga City ang mga suspects patungong General Santos City upang ihatid ang mga smuggled na sigarilyo. Isinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya at ito ay nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs sa General Santos City para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Regional Maritime Unit 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Macmillan I. Palanggoy, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.